Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na nailatag nila ng maayos ang mga ebidensya sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng prosekusyon, nananatili silang handa para naman sa pagharap ngayong araw ng ikalawa nilang testigo. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita, live. Trixie, nasa ikalawang linggo na tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pero nananatiling all set ang House Prosecution Panel para sa mga ipepresenta nilang susunod na testigo. Sa paunang press briefing bago yung pagpapatuloy ng trial mamayang 2:00 ng hapon, sinabi ng prosecution na nakahanda silang i-welcome kung sakaling pupunta si VP Duterte sa kanyang paglilitis dahil matagal naman na rin nila itong hinihintay ng sambayanan. Ayon sa kanya, mahalaga ring marinig ng taong bayan ang katotohanan mula sa Vice Presidente hinggil sa mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa korupsyon at pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito na nakasaad sa Article 4 ng impeachment complaint. At ito pa rin nga yung tatalakayin para ngayong araw. Ngayong nasa ikalawang linggo na tayo ng pagdinig, kumpiyansa naman yung prosekusyon na they have achieved their goals so far. Sirs, we've achieved our goal so far, which is first, di ba, yung present this video where these threats were made and prove its authenticity. We've done that. No? Sinesiguraduhin din natin, una, in the first place, is magtuloy-tuloy itong paglilitis na to. Ano? We've also achieved that. So, we're pleased no, with how it has unfolded so far at tutuloy-tuloy ho natin ito na magpresenta pa ng additional evidence para lalong pagtibayan itong kaso. No? Trixie, kung matatandaan, si NBI Senior Agent John Mark Calilong pa lamang yung naipresentang testigo ng prosecution panel nung unang linggo. At nais pa nilang maglatag ng mga karagdagang testimonya na mas magpapatibay nila dito sa Article 4 ng impeachment complaint. Itong proseso kasing ginagawa natin, ay yung unang 3 araw ay nakita na ho no, yung ating proseso na umaandar. Everybody heard the testimony of John Mark Calilong, and for the prosecution, we feel that it was a competent statement made by the expert witness no, on the authentication. Sabi pa ni impeachment advisor Robert Ace Barbers, hindi rin naman ito dinenay ng depensa na nagpapatunay lang anya na totoo at authentic ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito. Sa ngayon, nananatiling buo yung tindig ng prosekusyon na hindi sila nakatuon sa pagbibilang ng voting threshold para sa conviction ni VP Sara dito sa impeachment trial, pero sa pagpapatatag ng kaso at paglalatag ng nag-uumapaw na mga ebidensya. Samantala, tinitingnan din nila kung pwedeng mapaaga yung pagsalang sa witness stand ni NBI Director Melvin Matibag dahil may prior commitments din ito na nakaschedule. Trixie, ilang sandali na lamang magmula ngayon na inaasahang maihaharap na sa Senate's Impeachment Court si NBI Regional Director Jeremy Lotoc at inaasahan na siya na rin yung ikalawang testigo na maihaharap ng prosecution panel. Kung matatapos naman yung direct at cross-examination sa kanya ng magkabilang panig, susundan ito ng pagtayo sa witness stand ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at ni House of Representatives Sergeant-at-Arms Captain Belinda Bello. At yan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Trixie. Alright, maraming salamat, Sheila Natividad.